Sobrang nakakagulat na balita ito ngayon. Mga sangkay sa buong Pilipinas, sabog na sabog po ito. Isa pong malaking balita, breaking news, ang kumakalat ngayon. So ito na nga guys, magandang oras po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin itong biglang sumabog ngayon lang na balita. Breaking news po ito mga sangkay. About po sa ating presidente na bigla pong may inilabas na isang impormasyon ang PCO. Nako. Kahit ako mismo to be honest, gulat na gulat po talaga ako. Anyway, bago natin ipagpatuloy itong ating kwentuhan, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay 1.51 million subscribers na. Kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, eto na. Alamin po natin itong balita mga sangkay. Shoutout ko pala sa lahat ng mga solid sangkay. Comment down below. Hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, eto na. Ito yung laman ng balita ngayon. Tingnan nyo. Breaking news. Puro breaking news yan mga sangkay. News update. Breaking news. Pambira. Ito, basahin natin. Breaking news sa Inquirer ito mga sangkay. President Ferdinand Marcos Jr. has called for the courtesy resignation of all cabinet secretaries. So, ano mayroon mga sangkay? Tapos ayon po dito, sabi daw po ng presidente, this is not business as usual. The people have spoken and they expect results, not politics, not excuses. We hear them and we will act. Bakit kaya? Yan so ito sa GMA. Pambira mga sangkay. Ito, si Remulla. Nagkaano na mga sangkay. Sabi ni Remulla, I will submit mine later. I serve at the pleasure of the President. Ayan na. Mula po mismo ito kay Interior Secretary Remulla. Magsasubmit na po siya ng kanyang courtesy resignation. So, ang tanong dito, lahat ba uubusin ni PBBM? Kasi lahat ng mga gabinete ni PBBM, nag-request ang Pangulo na lahat kayo mag-file na ng courtesy resignation. So, ibig sabihin, wag nyo nang hintayin na sibakin ko kayong lahat. Kaya nga napapaisip ako, ano ba, may babalik bang mga dating miyembro ng gabinete ni PBBM like Vic Rodriguez, Sara Duterte, o kung sino pa man. Ito, breaking, lahat ng cabinet secretaries pinagko-courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos. Pambira, Nabigla ang lahat mga sangkay sa balitang ito. Nako. So, ang tanong dyan, anong mayroon? Kasi kamakailan lamang sa interview ni Katunying kay PBBM, sabi ni Katunying, Mr. President, wala ka bang sisibaking mga gabinete o cabinet secretaries? Anong sabi ni PBBM? Nako, baka mangyari yan. Mukhang kailangan natin ng mas matapang ata kasi para maisagawa yung mga dapat gagawin sa ating pamahalaan. Mukhang eto na yun. Eto na. Matapos po ang interview, eto na mga sangkay. Pambira.
Ayan, no? Marcos Jr. calls for courtesy resignation of cabinet secretaries. So ito daw po ay kasunod ng lumabas na resulta ng halalan. Ano kaya iniisip ng Pangulo, no? Ano talaga ang Marcos, hindi mo hindi mo maarok yung utak niya Kung ano talaga iniisip ng Pangulo natin So, ano to? May maiiwan ba? Like, halimbawa, ito yung mga gabinete ni PBBM Sila, yung mga Rimulya, di ba? DOJ at saka ano yan? At saka sa DILG. Marami, no? Maraming kailangan Nakaraan, kumakalat na chismis, may sisibakin daw po na pinakamataas na opisyal ng PCO. So ngayon, mga sangkay, hindi lang pala mataas na opisyal ng PCO, kundi mukhang silang lahat kasi ayon po dito, di ba? My goodness. Kagulat to Pinagsusumiti ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng courtesy resignation ng mga miyembro ng gabinete ayon sa Presidential Communications Office. Oh my goodness. Ayan, no? It's time to realign, ayon sa Pangulo daw, government with the people's expectations. Pangulong Marcos, pinag-utos ang courtesy resignation sa lahat. Sa lahat po ito ng cabinet secretaries. Hindi lamang po isa, kundi lahat po sila pinagpa-file ng courtesy resignation. Ito'y ayon sa statement na inilabas ng Presidential Communications Office ngayong araw. My gulay. Why? Lahat to Naka-highlight pa yung all. Nakalagay po, President Bongbong Marcos nananawagan daw po sa lahat ng cabinet secretaries to hand their courtesy resignation. Nako. Mukhang mayroong mga sangkay. Mukhang mayroong pagbabagong magaganap sa gabinete. Hindi ko alam kung may mga babalik na mga miyembro, mga dating miyembro ng gabinete ni PBBM, kagaya po ng first quarter ng kanyang pamumuno noong 2022. May mga babalik ba? Or talagang lahat bago? Iwawash out niya po lahat. Dati nga, di ba, nai-issue na yung mga umuupo daw pong cabinet secretaries, yung hindi naman siya kumpirmado, no. Ano lang siya, chismis lang na kumakalat. Si FL daw po ang gumagalaw. Yun yung mga chismis noon. So ngayon, magkakaalaman mga sangkay, mukhang tinigasan na po ni Presidente BBM Ibang-iba po itong Pangulo natin ngayon. Ang identity ni PBBM na nakikita natin ngayon, yan po talaga yung parang tatay niya. Yung naninibak at saka matapang magsalita. Yan po yun. Yari talaga mga sangkay. O ayan, pakinggan mo natin. Pinagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang cabinet secretaries. Ay sa Pangulo, kailangan i-recalibrate ang kanyang administrasyon kasunod ng resulta ng eleksyon 2025. Anya, hindi raw ito tungkol sa mga personalidad, kundi sa performances. Kailangan niya raw desisyonan kung sino-sino ang mananatili. Okay. Titingnan pa kung sino ang mag-i-stay. So, kailangan lang nila mag-submit ng courtesy resignation, then titingnan kung sino po ang mananatili. Base sa kanilang performance sa kanilang ahensya. Tiyak ng Pangulo na hindi naman daw dito maantala ang anumang serbisyo ng gobyerno. May dalawa dyan na May
Dalawa na babay na eh. Sino kaya? Sino kaya? Kasi hindi magaganito si PBBM kung wala po siyang nakitang kailangan sibakin. Mukhang marami pong masisibak talaga. So, ang rason ng pagpa-file ng courtesy resignation, lahat po ito, lahat. Lahat po ng, parang first time po ito nangyari. Kasi hindi po ito nangyari panahon ni PRRD. Kasi dati, mga tropa po ni PRRD yung nakaupo, di ba? Pero ito si PBBM, may mga tropa din po siya dito. Ilan, siguro. Pero ito kasi first time nangyari na lahat ng cabinet secretaries pinagpa-file ng courtesy resignation. So, ang mayayari dyan, ang tanong dyan, sino ang mayayari? Mukhang maraming maaalis dito mga sangkay eh. May iilan lamang pong maiiwan. Pambihira. Ito na po talaga yung medyo matigas na Marcos na po ito. Parang tatay niya. So, kabahan din po dito yung mga kalaban dahil baka ito yung umpisa. Nabuwakbak si PBBM. Dalawa lang yan. Kung maging umasta na po siyang isang Marcos talaga, yari yung mga kalaban. Talagang yayariin sila niyan. Pero pwede ring mangyari na bumalik yung mga dating gabinete ni PBBM. Well, ito ay lang naman na po natin. Tawag, hindi expectation eh. Siguro ang tawag dito, teorya. No? Teorya na may mga babalik na mga dating sekretary. Kaya anong malay natin, biglang bumalik si Vic Rodriguez. No? Tapos biglang yun ang maging executive secretary ulit. Di ba? Pambihira. Alam nyo, magugulantang talaga ang lahat. Kapag nangyari yan, guys, alam nyo kapag nangyari yan, may teorya ako dyan dati pa eh, na lahat ng ito ay drama lang. Part ng political game and strategy. Pero, tingnan natin kung anong kasunod ng mga mangyayari. Gulat ako. Nagulat din ba kayo? Comment down below ano po ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.